Nagpapasalamat sa Panginoon. Totoo po yung sinabi ni Jezreel. Na yun ay lagi ko din pong binabanggit every time na ako ay nagpapasalamat. Na lahat ng bagay ay natitreasure mo nga. Even the smallest, na parang tingin natin ay maliit lang, ay natitreasure mo yon at na-appreciate mo kasi nga yun ay dahil ng kaligtasan ibinigay ng Panginoon. So salamat po sa kaligtasan na kanyang ipinagkaloob. Kasi yung sabi ni Chameng po sa tulip class, kasi doon po kami galing before, ngayon po ay nasa sovereignty class. Kung yung sa tulip class po talagang nakakahanga kung paano ginawa ang, kumbaga, yung pagliligtas ng Panginoon, ay dito po sa sovereignty class namin kay Kuya Henry po. Alam niyo po yung habang pag nagkaklase, parang nakakapugto ng hininga. Yung gang parang sasabog ang inyong puso dahil grabe yung ginawa niyang pagliligtas sa atin. Kumbaga, yung ikaw ay makaranas ng ganong klaseng biyaya, ay grabe po. Kumbaga ay talagang sabi nga ay hindi mo siya mapupulot kung saan-saan eh. Kumbaga ay para siyang, alam niyo yung, basta ganun, hindi, mahirap pong i-explain yung pakiramdam na, kumbaga ang masasabi mo na lang talaga ay iiyak na lang sa Panginoon na salamat Panginoon sa iyong pagliligtas. So, kumbaga, yun na lang po ang inyong masasabi at yun na lang ang talagang maibibigay mong word na, kumbaga, may express lamang yung iyong paghanga sa Diyos. So, yun po, salamat po sa Panginoon sa kanyang mga biyaya, sa kaligtasan kanyang ibinigay. Kumbaga, yun talaga, yun ang pinakahigit sa lahat ng pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. At yung mga sabi nga ay blessing na pwede nating nararanasan, eh di mga bonus na po yun. Pero kumbaga gusto ko rin pong banggitin, kumbaga nung, since ako po ay nasa music ministry, kumbaga ako po talaga ay, ang music ministry po talaga yan po yung aking mahal na mahal din. At kumbaga ako po noon kasi ay choir member lang din. Actually nung nasa looban pa, medyo alam niyo po yun, nung si Kuya Ruel pa po ang pianist natin, alam niyo po yun, saw-saw na din ako noon. Pero wala pa po talaga as in, kumbaga ay, parang natutuwa lang. Yung parang mga bata ngayon, yung nakikisaw-saw lang din sa nakikita lang na tumutugtog, ganun. Po, maliit pa po ako noon. So, so yun po. Pero ngayon, nakakatawa po. And then, pumunta po dito sa labasan, si Kuya Leo na po yung nag-handle, yung sa mga hindi nakakilala. Si Kuya Leo po yung kapatid ko po yun. So, kumbaga po ay, wala namang, kumbaga yung, sabi ko nga po ay meron kasi nagsasabi na parang, hindi ako gusto ng musika. Yung parang ganon. Hindi man ako gusto ng music. Pero sa toong buhay po, ako personally, hindi ko siya, alam niyo po yung parang dinesire mo na lang din talaga. Kumbaga yung music. Kasi noong time pong yon, si Kuya Leo lang, parang sabi ko, ay hindi na ako tugtog kasi nga si Kuya Leo naman nagpa-piano na. Pero nung time po na in-involve ako, yung idea na pag Wednesday ako din po yung tumutugtog, ay yun, kumbaga nandun yung desire na parang ang sarap nga, parang ang sarap matuto pa din, at ang sarap na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng musika. And then after nga po nun, yun, naging choir leader na po, choir directress po ng music ministry dito. Kumbaga, kung ano po yung naranasan ko noon, kaya ito pong mga nasa instrumentalist, parang kumbaga nagugulat din pagka may mga B-flat na. Pero sa totoong buhay po, yun din ang, kumbaga, gusto kong ma-experience nyo. Kumbaga, kasi doon po tayo matututo. Kapag kumbaga yung kahit mahihirap, sige, kahit hindi nyo pa alam, sige lang. Kumbaga ay, nandun tayo sa proseso na matututo talaga. Kahit hindi pa natin masyadong alam. So ako pinagpapasalamat sa Panginoon sa music ministry po. Kumbaga noon ay, nung ako po ay nag-start na mag-handle po ng choir, akin pong iniisip lang na sabi ko parang ang sarap din na may matutong mag-violin, matuto din na merong tumutugtog na din, kumbaga hindi lang ang choir, ang kakanta, kumbaga meron din talaga pong nag-a-accompaniment na galing din sa atin. So ako po yung natutuwa kasi kumbaga utay-utay po, yan po yung nararanasan ng church at yun po yung biyaya. Kumbaga ay pag po babalikan nga yung dati, ay hindi po naman ganun yun po yung sasabi nga ni Pastor na wala naman ganito dati. Pero salamat sa Panginoon dahil yun ay lahat ay biyaya ng Panginoon. Kumbaga ay nakakatuwa lamang po ay bahagi ka doon sa ganong ministry. And then isa din pong privilege po since ako po ay nasa music ministry nung last August po ako po ay
naging tagapagturo din po ng piano sa isang camp. Kumbaga, masarap po sa pakiramdam yun kasi hindi lang siya isang araw eh. Kumbaga naging, ilang araw yun? 4 days po yun. So talagang very exhausting po yung time na yun. Nakakapagod kasi ang mga tinuturo, halos ako yata isa sa pinakamadaming tinuturuan sa piano nun, halos nasa 17 yata or 15 na mga estudyante. Tapos merong pong talagang as in beginner, tapos merong talagang as in zero knowledge. So mahirap po, pero nakakatuwa po kasi kumbaga iniisip ko po yung dati, na parang sabi ko ako na may ganun din dati. Pero salamat dahil ako po ngayon nagiging tagapagturo na din. At yun po yung biyaya ng Panginoon. Yan, salamat po sa ministry, sa pagkakatiwala nga po ng pastor sa akin. Kumbaga hindi naman din po talaga ako po kung sa pag-aaral po ng music. Ako po ay nag-aaral sa BJ ng 1 taon lang. At yung kumbaga more on na lang, yung kumbaga pinagpatuloy mo na lang yung pag-aaral na yun ng kumbaga sa pansarili. Pero salamat sa Panginoon sa pagtitiwala niya nga po sa ganitong ministry. And then salamat din po sa Panginoon sa biyaya ng family. Bagaman hindi po kami ngayon ay buo at kumbaga nadaan naman talaga ngayon sa buhay ng mananampalataya. Pero salamat sa Panginoon kasi kumbaga nandito pa din, may mga kapatid pa din naman nakikita, nandito pa rin ang mga magulang, at salamat sa Panginoon. And then salamat din po sa Panginoon sa kanyang mga pagtuturo din sa akin, sa mga bago natin pong mga workers, kumbaga nakakasama sa loob ng kwarto. Kagulo ho kami ngayon sa kwarto, sobrang dami na. So kumbaga, yung pong mga yan ay talagang hamon po sa akin. Kumbaga kita nyo sabi nga po ni Pastor kanina, yan hindi yan naging worker na parang as in agad-agad. Kumbaga kita mo na agad muna yung involvement nila before sila pumasok sa pagiging manggagawa. At yan po yung mga hamon talaga sa aking buhay. Kumbaga nakakatuwa na isipin na itong mga ganitong kabataan parang tanda-tanda na Yung mga ganitong kabataan napakasigasig talaga sa paglilingkod sa Panginoon. At yan po kumbaga blessing. And then sa mga pagtuturo po ng salita ng Panginoon, kumbaga makikita nyo po talaga yung blessing na ikaw nga ay ligtas. Kasi yung sabi nga ni Errol kanina na itong mga nakakasalubong mo, ito may kaluluwa din Kumbaga parang masabi mo na lang salamat dahil ikaw na yung mag-share, hindi na ikaw yung sharean. Kaya i-take po talaga natin yung opportunity na ma-sharean talaga sila. Kasi minsan mababalitaan mo na lang, yung pala'y namatay na. So kumbaga po opportunity na natin na makapag-share talaga ng salita ng Panginoon. So salamat po. And then salamat din po sa Panginoon sa pag-iingat din in behalf po ng Kuya Michael talaga So salamat sa Panginoon kasi yung pong aming preparation, halos ilang months na lang ba? 6 months kung to be exact. Pero may nauutay-utay na naman po, pero salamat sa Panginoon dahil ang aking pong isa sa pinagpapasalamat ay alam kong ang si Kuya Michael ay mahal ang Panginoon, mahal ang gawain, mahal ang pastor, mahal ang manggagawa ng Panginoon, at mahal din ako. Uy! Kakasurat ni Joyce. So, sabi daw po sabi. Hindi po, kumbaga po salamat po sa Panginoon dahil, hindi ba? Okay, sorry. Hindi po, kumbaga po ramdam nyo po yung, kumbaga alam nyo po yung idea na, yung meron kang ganong karelasyon na, alam mong mahal talaga ang Panginoon. At yun po blessing. Kumbaga kumbaga hindi man natin siya nakikita dito personally kasi nga nasa malayo, syempre. Mahirap na makita nasa malayo. Pero salamat dahil siya po yung nararamdaman. At yun po yung biyaya ng Panginoon. At alam ko pong siya every time po siya na nagkukwento po sa akin, actually mas malimit po ang nauna talaga nakakaalam ay si Pastor bago ako. At yun po blessing. Kasi kumbaga po alam kong hindi niya talaga binabypass yung authority na meron dito po sa church. At yun po biyaya. Kumbaga nakakatuwa. Kasi minsan parang masabi mo, ba't nauna pa yun? Ba't nauna pa yan? Ganyan. Pero nakakatuwa po kasi mas nauna po ang pastor, malimit.
before sa akin. Kumbaga sabihin niya na lang sa akin, sabi niya sa akin, nasabi ko na sa pastor. Kumbaga po yun po parang kung titignan natin parang simple lang, pero biyaya po yun. Kasi kumbaga po ay na-appreciate niya po, din po ang ating pastor at alam niya kung sino yung nagli-lead talaga po dito sa ating church. Yun po, salamat sa Panginoon at makikisama na lang din po sa inyong panalangin. At yun po ay medyo matagal pa din naman, 6 months pa. Pero sana po ay samahan niyo po kami sa pananalangin. Salamat po ng marami.